Nagsalita si Vice President Sara Duterte sa gitna ng kumakalat na issue na itinutulak umano si San Miguel Corporation President Ramon Ang bilang caretaker president. Kasabay nito, dirasahan niyang sinagot ang tanong kung handa ba siyang humalili sakaling bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. Sa harap ng patuloy na panawagan na sumailalim sa hair follicle drug test si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala umanong dapat ikatakot ang presidente at handa siyang samahan ito sa pagsusuri. Ayon sa pangalawang Pangulo, maging si Senator Amy Marcos ay handang samahan ang kanyang kapatid sa naturang test. Dagdag pa ni Duterte, siya mismo ay bukas ding sumailalim sa drug test. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Ipinaliwanag pa ni VP Sara na ang panawagan para sa drug test ay hindi isang personal na usapin, kundi bahagi ng tungkuling nakaugat sa panunumpa ng Pangulo sa taong bayan. Mahalaga umano ito upang maalis ang pagdududa sa kakayahan at integridad ng Pangulo. Samantala, tiniyak ni Duterte ang kanyang kahandaan na tumupad sa mandato ng konstitusyon sakaling magbitiw sa pwesto ang Pangulo. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon. Ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President, knowing that I am the first in line. Kasunod dito, sinagot ni Duterte ang panawagan ng Makabayan Bloc na magbitiw siya at si Pangulong Marcos upang bigyang daan ang pagbubuo ng isang transition council. Ang sa akin, I have an oath as Vice President. And I said in my oath to preserve and defend the Constitution. So yan yung trabaho ko. Any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto nila na gumalaw sila labas sa Constitution, eh nasa kanila na yan. Giit pa ng pangalawang Pangulo, matagal na umanong pinipilit ng Makabayan Bloc na mag-take over sa pamahalaan, ngunit batid umano ng grupo na hindi nila ito kayang maisakatuparan. Matagal na yan, gusto ng Makabayan mag-take over ng government, matagal na yan. Matagal na rin nilang alam na hindi nila kakayanin at saka hindi nila magagawa yan. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga pangulo, mga presidente, kung saan nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaban nila dyan na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si Marcos, pero sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin tsaka sa Makabayan. Tungkol naman sa lumalabas na usapin na maaring italaga si San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang bilang caretaker sakaling magkaroon ng destabilization o military-backed reset. Ito ang tugon ni Duterte. I took a note and I said there to preserve and defend the Constitution. So hanggang dyan lang ako sa kung ano ang meron sa Constitution natin. Labas dyan, hindi na, sa kanila na yon. Hindi na ako kasali dyan.